Masaganang buhay. Ako po sa Merlaison. Marami tayong nakakwentuhan sa nagdaang taon. Naghatid sila ng iba't ibang ideya at inspirasyon para sa mga gusto na ring subukan ang pagtatanim. Balikan natin ang ilan sa mga tatatanging panayam. Masaganang buhay, Marjon. Kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? Ayan, mabuti po. Bali, nagkakabala namin dito sa mini farm ay more on vlogging. Ayan. Yes. Saka dun sa kabilang farm namin sa Batyawan, Subic, Zambales po. Bali, nagtatanim kami ng mga fruit trees yan, especially mango season, napakaraming harvest. Tsaka mga bukot saging. Dito naman sa mini farm, sir, ay mga ubas po tayo ngayon. Yes. As nagbablog para to inspire our fellow kababayan na gayahin din yung pagpo-farm. Yun ang importante doon, Marjon. Si Marjon po, una na po naming naging guest dito sa Masaganang Buhay. Virtual interview po yung ginawa ko ngayon po. Actual, first time po namin magkita. Marjon, strawberry and grapes. Yes, Ibig sabihin, meron tayong mga magagandang tanim dito na grapes, meron tayong strawberry. Ay napakaganda po ng ubas kasi talaga nagbubunga po sila napakarami. Yes. Tapos pag during naman November to May, ay strawberry naman po yung season. Yes. Pero ngayon pong tag-init, medyo nasasaktan yung strawberry kaya nilagay muna namin sila sa partial shade po. Ayun, no. About yung grapes natin. Alam niyo po mga kababayan, meron po akong tanim na grapes sa palibot po ng aking bahay. Galing po yung kay Marjon. Marjon, ngayon lang kita personal na pasasalamatan. Bigyan mong idea ang ating mga nanonood sa atin ngayon. Ilang bang buwan o taon bago mo mapabunga yung grapes kapag cuttings mo siya itinanim? Ayan, sa farm cuttings, pag nagtanim tayo ng ubas, napakaganda po kasi 8 months to 10 months or 1 year, ay pwede na siya magbunga. Tapos sa loob po ng isang taon, ay 3 times a year, yun nakakapagpabunga tayo. Yes, so... Tapos from flowering niya, tapos pag-harvest ay 90 days lang, sir. Makakatikim ka na ng first grapes na tanim mo talaga. At alam mong safe at organic po. Yes, bukod dyan na Marjon, ano bang makikita ng ating mga kabayan dito sa ating mini farm? Ayan, once na pumasyal sila dito sa mini farm, ay meron tayong mga ornamental plants, landscaping, at especially yung ating grapes tsaka mga strawberry. Yes. At meron din tayong ano po, na like mga ornamental plants na pang-display po para pampa-relax sa paligid po. Yes. Yan ba yung makikita? Marjon, ang dahil mong gawain, ano? Na ma-maximize mo yung oras mo. Hindi ko palalampasin ang pagkakataong ito. Nitong nakalipas na buwan, nakita ko isa ka sa mga award. At ang award ito, saan mo ito tinanggap? Ayan, nagkaroon po tayo ng award sa Philippine Golden Eagle Award sa Okada, Manila po. Ayan, sa most influencer tsaka sa pagiging farmer. And then pag may konting blessings ay tumutulong po tayo sa mga kapatid nating Aita sa farm po natin sa Batyawan, Subic po. Naku talaga naman, yung blessing na ipinagkalob sa iyo, binabahagi mo iba sa iba. Yun din ang yung gusto ng ating Panginoon, kaya pinagpapala ka, Marjon, ano? Kung bang yung mga kababayan natin gustong magpaturo sa iyo, Sir Marjon, paano ba yung pagtatanim nito? Willing ka bang, nagkakandak ka ba dito? Yes sir, basta gusto nilang matutong magtanim, ay pumasyal lang sila dito sa mini farm, ay binibigay namin free sa kanila. Kaya nagbablog din po kami kasi marami sa ating mga kababayan yung nagtatanong, kaya gumagawa kami ng videos para sa kanila. Kasi pag nag-seminar, medyo mahal po yung registration fee, pero pasyal sila dito, ay ibigay namin free sa kanila yung seminar po. Gano'n kalalayo? I understand, marami nang pupunta dito sa atin yung mga bumibisita sa iyo, Marjon. Yes po, every po siya, weekend. Ayan, kung kilala niyo po si Mami Vivian, mama ni Sarah. Yes. Ayan, may farm din pala sila sa Batangas. Ay nagawi po sila dito, like si follower po natin si Alan K. Ayan. Wow. Saka yung po, nakakatuwa na minsan po ay yung governor po ng Nueva Ecija, ex-governor, ay mahilig din po sa farm. Ayan, binibigay natin free yung mga seminar. Ay yung experience natin sa pagtatanim, may ibigay natin free. Yes. Napakalaki na ng development, Tata Marjon, mula nung una kitang ma-interview. At ano pa bang plano mo para igit mo pang mapaganda itong ating mini farm? Ayan, planning po na sa mga next na taon ay gusto ko pong sa ibang area naman para mas mapalawak, like mapagtanim tayo. Maganda po kasi, Sir Mer, yung integrated farming. Ayan. Tama. Like magtanim kayo ng mga rambutan sa ganitong season. Basta kasi yung farming, once na inaral mo talaga yung harvest ay malaki po talaga yung kita. Yes. Kaya I'm planning po na makahanap ng mas malaking area para makapag-produce ng maraming farm po. Yes. Ay harvest po. Yes. Brother and Jay, kumusta po kayo? Ano pong pinagkakabalan po ninyo ngayon? Ito po yung Cariana Monastery po. Yes po. Mga sir, natatag po kami ng 1972 po.
Matagal na. So Oo. matagal na talaga po. Yes po. Kaso po yung nag-umpisa po kami dito po. Tawag nila dito po, disyerto. Kasi puro talahib lang Talahib dito pa po eh. noon. Oo. Kaya yung nag-umpisa po sila po, yung mga founder namin po, si Father Odon de Castro, galing San Beda. Yes po. Tapos yung mga founding sisters po, taga Saints ko. Opo. Oh, yun, mga walang alam sa farming po yun eh. Yes. Walang alam sa farming yun. So, sa pag pili nila tong lugar po, talagang sinabi ng may-ari, may-ari dito mga Dizon yun eh, bago pa nag-agrarian reform. Yes. So, donate po sa monasteryo. Oh, ito, dito daw ang gusto ng Diyos yung monasteryo. Yes po. Eh, yung tanong lang, yung piniliatan ng Diyos, yung disyerto ata. Pero dinevelop niya, ngayon lang po. Oo, Ay Garden of Talaga. Eden na siya. Oo. Yes. Dati talagang talahib lang po. Kaya Opo. hindi nila maintindihan. But, bakit? Ito daw yung pinili. Eh, sabi nga ng dating mayor dito sa Magalang, Yes. kung makakaani kayo dyan, Oo. papasok na ako dyan sa inyo. So, tumutulong na sila. Nakita na nila ngayon. Oh, so talagang walang asa talaga Oo. mag-farming dito. Yes. Kaso sa mga Pioneer Sisters nag-umpisa dito, tapos tinanggal nila po yung mga talahib, Linis. nagtanim. Yes. Talagang nag-pioneering talaga. Opo. Yung Bayanihan. bayanihan talaga. Okay. Tapos yung mga ibang farmer rin paligid namin, tumulong na rin. Kasi Alright. nakaka-intriga sa kanila, mga Manila girls, Yes. anong alam-alam nun. Yes. Tapos nandito, nagsasaka dito. Oo. Kasi sa wall po ng monastery po, kasi St. Benedict's Rule ang pina-follow po eh. Yes po. So it's ora et labora. So prayer and work. Yes po. So gusto po ni Father Odon de Castro na yung original work is actually farming. Yes po. Kasi that's all monasteries naman nag-umpisa ganun. Tama po. So doon po yung talagang layunin po ng monastery po na may prayer, may work. Yung work, farming. Yes. Wow, So, talaga naman. Ilang hektarya po itong monasteryo natin, Brother MJ? Nag-umpisa po mga 14 hectares lang 14 po. noon. Tapos Pero ngayon po? nag-expand. 16 na pa ngayon. 16. 60. 60. 60. Wow! Ilan po mga brother and sisters po natin dito po sa loob ng monasteryo? Kabilang na po yung mga fathers natin. Yung lahat kami po mga permanent, iba pa po yung transient, yung pasok-labas. Yes po. Kasi yung mga permanent, mga 270 po. 270. 270. So ngayon po yung pong kinakain natin, dito na po ninyo kinukuha, no? As much as possible. Yes. So, kailan po kayo nag-start mag-farming, Brother MJ? At alam ko, on hands ka mismo Opo. sa pagtatanim. Nag-umpisa po sa farming po yung, kasi lumaki ako dito po. 4 years old ako, pinasok po na. Mapasok na dito. Yes. 4 years old. So, yung kaka-teenager ko pa lang po, Yes. lumipat na kami po sa brothers. Kasi pag bata ka pa, doon ka pa po sa sisters. Sila Yes. nag-aalaga eh. Yes. So, So, nalipat sa brothers. Doon na po, hands-on na ako po doon po. nag-hands-on ka na. Since 13 po, until now. Yes. Oh. Opo. Nakita ko po ang setup ninyo, Brother MJ, no? Separate siya, no? Opo. Meron kayong mga conventional farming, meron kayong Opo. greenhouse, meron kayong livestock, Opo. no? Iba-ibang division Yes, po yun. iba-ibang division. Tapos may palay pa po. May palay. May palay pa. So majority po ng kinakain natin talagang dito na lang kinukuha. Opo. Oo. As much as possible po. Mhm. Yung iba po, wala pa po. Katulad ng bawang, wala pa po. Kasi mahirap eh. Opo. Patatas, wala pa po. Yes. So yung sobra po sa pangangailangan po ninyo, kasi nakita ko po kanina, nabi pong ma-harvest dun eh. Yung sobra po sa pangangailangan, ano pong ginagawa ninyo? Pamigay na lang daw po. Pinamimigay po sa malapit dito. Opo. Lahat ng sino pumunta sa gate o naghihirap po. Katulad Yes. yung nag-COVID, nang bibigay kami ng bigas sa harap ng gate. Opo. So yun po yung gusto ng Panginoon, Brother MJ, Opo. di ba? Kasi wala daw dapat hindi namin binibenta. Kasi pag binibenta mo, yung focus mo sa bentahan. Hindi na kung natutuwa yung Diyos sa'yo, hindi. Yes. Para matanggal yun, sabi ng superior namin, Opo. dapat yung farming nyo is for community consumption. Yes. Pag sumobra, pamigay na lang. Ibabigay sa kapwa. Bigay na lang kapwa sa mga natin. worker namin po. Yes po. Pamigay na. Brother MJ, ilan pong greenhouse na meron tayo dito sa loob ng monasteryo? Mga 4 po. 4 na greenhouse, Opo. yes. Opo. 2 po, maliit lang po. Yung pang nursery. Yes. So that's mga About yung dalawa po. 5 by 14 meters. Yung 2 naman po, yung malalaki po talaga. Talagang green leafy po yung mga tanim natin dito. Opo. Iba-iba. Tapos
Yung talagang service nila po, pagtagulan po. Pagtagulan kasi tuloy-tuloy yung ulan. Yes. Sa greenhouse kami tagal. Sa greenhouse, ano? All year round kasi yan, brother. Pwede kang umarbes. Opo. Ano? Kasi hindi maapektuhan yung Hindi ugat ng naman, ating mga tanim na Opo, halaman. kasi nakababong naman po. Masaganang buhay ating Yoli. Kumusta ka? Ano pong pinagkakabalan mo? Ay, mabuti naman. Eto, busy-busy ako sa pag-asikaso ng mga halaman ko. Nagtatanim, Yes. nagdidilig, lahat ng klase ng alaga. Yes, ba talaga naman, oh. Bakit po naisipang magtanim? Ano pong benepisyo na kukuha po ninyo? Aba, marami. Mhm. Sumasaya ako, Mhm. nawawalang stress ko, Mhm. at higit sa lahat, hindi ako naboboard. Wow, talaga naman. Pinakamahirap na ang ang boredom. Bakit niyo po naisipang magtanim at kailan kayo nag-start magtanim? Ay, bata pa ako, nagtatanim na ako ng mga halaman. Wow, hilig talaga. Oo, kasi Alright. namana ko yan sa nanay ko eh. Yes. Nanay ko, kahit ano itusok, tumutubo. Yes, mukhang may green thumb ka, ating Lola, ha? Kaya nga, mana sa nanay. Yes. So, bukod po yata dito sa Pilipinas, kapag tuwing umuwi kayo, nagtatanim kayo, hanggang sa London, dinala niyo yung pagtatanim. Ay, oo. Okay. Lahat na makita kong buturon, Yes. tapos pag mahilig ako magtanim ng mga herbs. So kahit na at saka mga halaman, kahit anong halaman, Yes. flowering or dahil yun ang mahirap ang gulay sa London malamig. Yes. Mahirap magpatubo. Tapos itong mga herbs na to, ito na rin ang ginagamit mo sa kusina. Oh yeah, yun ang Okay. ginagamit ko sa pagluluto ko. Tapos, ano po bang iba pang benepisyo na nakukuha niyo sa pagtatanim? Sa pagtatanim, oh my God, sumasaya ako. Yes. Tapos lalo na kapag inaani ko na mga harvest ko, wow, Yes. hindi mo kayang bayaran yung sayang nararamdaman ko. Tama po. At saka makatitiyak ka. Oo. Yung kakainin mo healthy. Press na press. Yes. At walang gamot. Tama po. Nakakatipid ka pa. Nakakatipid pa. Ano-anong mga herbs at yung mga naitatanim mo na? Oh, coriander, Coriander. mint, Mhm. tapos mga basil, Mhm. tapos ano ba? Oregano. Oregano. Lahat po ng binanggit yung yun. Yeah. Napakasarap at napakasustansya. Kaya naman napakalusog ng katawan mo. Ateng, ano? Ateng, ilang taon ka na ngayon? Oh, nako. Bata ba ako? Ilan? 68? 68. Teng, mukha ka lang 58. Dahil sa kinakain mong mga masustansyang pagkain, ano? Alin po bang herbs ang pinakamasarap na nasubukan po ninyo? Ay, Masustansya. basil. Basil. Oh, yeah. Kahit saan mo ilagay, sa chicken, sa salad, sa Yes. pasta. Yes. Sa experience po ninyo, alin ang mahirap alagaan sa mga herbs? Lahat sila, hindi naman masyadong mahirap. Depende lang sa panahon. Caring mo. Oo. Yes. At saka, paminsan-minsan, kailangan mo rin i-check kung Yes. anong weather. Mm. Kaya, ayun, Ano pong mode of farming ang ginagawa po ninyo? Is it natural, organic? Ang pamamaraan po natural at organic. ninyo? Ano pong ginagamit yung pataba? Ay, nako, yung mga balat ng saging na, Wow! Okay. na binababad ko, Mhm. kumisan lalagyan kong konting asukal. Yes. Ayan ang ginagawa kong pataba sa mga Mhm. halaman. About sa lupa po? Sa lupa, yes. yung mga kumukuha ko ng Carabao manure, Wow! tapos yung mga sinunog na ipa o Mhm. ipa o yung kusot. Dito lang Pinaghahalo- nakikita sa paligid yan. Oo, yeah. Oh. Pinaghahalo-halo ko siya. Dito po sa Pinas, ano po yung experience yun na nahihirapan kayo magtanim? Sa sili, yung iba, hirap na hirap dyan. About Ay, ang sili, minsan ang hirap ayaw niyang, hindi madaling buhayin. Oo. At Tapos saka, minsan ayaw niyang mamulaklak. yes. Ang ginagawa ko, pinagagalitan ko naman sila. Kinakausap niyo yung Oo, kinakausap ko sila. Oo. Sabi ko, hoy, yung mga kasama mo, Namumuna. namumunga na. Bakit ikaw hindi pa? Parang tinatakot So mo. sasabihin ko, sige, bigyan kita ng 1 linggo. Pag di ka namulaklak, puputulin kita. So ano po nangyayari? Ano po resulta? After 1 week, nakikita ko sumusupling sila. Tapos nagkakaroon sila ng bulaklak. Yes. So sabi ko, Takutin alam mo, naman kung minsan, Oo. yung mga halaman, para ding bata yan. Yes po. Meron matigas ang ulo, di ba? Kaya kailangan susupilin mo ng konti. Yes, parang ina-apply mo, Oo. Ting, yung tender love and care. Oo, yeah. Kung anong pag-aalaga natin sa mga bata, Sa mga bata. para lumaki silang malusog at maganda, ganun din para sa mga pag-aalaman. Kasi yan ang experience ko sa pagiging nanay ko, no? Yes. Yung bata para ding halaman, yung halaman para ding bata. Harold, after 2 years, na-interview na kita
kumusta na ngayon itong farm mo? Ito, Sir Mel, kahit pa paano, nung nag-start tayo sa harapan lang ng bahay, Yes. sa awa po ng Diyos, in God's time, perfect time po, Opo. nakapag-develop tayo ng mini farm na tawag. Pwede natin tawagin mini farm. So, meron na tayong tatlong greenhouse ngayon. Yes. Tapos itong lupa ay nagpa-cultivate tayo para makapagtanim din tayo ng mga high-value crops. Wow. Siyempre, I may mali understand, tayong Harold, itong kinalalagyan natin ngayon, itong nasa harap natin na to, dating taniman ng palayan. Yes at po, kinonvert mo into high value crop. Yes Why? po. Ano pong nagtulak sa inyo? Lolo ko po kasi, palaging daing talaga yung presyo